everyone, welcome sa tuwang Sunday night online service. And this time, let us sing for the Lord. Sa dira sa inyong mga screen, let us sing for the Lord this evening. Kantaon na to ni Christ arose. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they zeal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Let's go to the Lord in prayer and ask God to bless our service here tonight. Pray for Michael Cedeno and his family and the death of his wife. She had her baby, had a C-section, and she died. So pray for that family. They had the funeral it was yesterday, and so pray for them. Him and his 3 girls. Pray for also Magma Palapio. Pray for him. He had surgery in Davao, and he's recovering from that. So you pray for that. Let's go to the Lord in prayer and ask God to help. You know this, people need our prayer. People are hurting all around us. Let's pray. Lord, we ask you now that you bless. I pray that you'd honor the service tonight. I pray for Brother Michael Cedeno and his 3 daughters and their relatives. I pray that you'd help them in the loss of his wife and their mother. And I pray here tonight, God, that you'd put your arms of love around them and comfort them. And I pray here, Lord, tonight for Magma Palapio. Help him. Continue to be with our church. Help our church to be a shining light in a dark, dark world. We don't know the future. But Lord, we know you, and you're in charge of the future. Help us to have a greater faith in you. Help us to serve you more. Help us to love you more. Help us to be dedicated to you, Lord, in everything we do. We love you here tonight. In Jesus' name, amen. In just a little bit, we'll get to the rest of the service, but a couple announcements. Do not forget about every Wednesday morning at 6 o'clock, our prayer meeting, men prayer meeting. God blesses prayer. There's power in prayer. There's power.
Oh, I believe one of the greatest things missing in our churches is prayer. I believe one of the greatest things that's missing in our lives is prayer. So every Wednesday morning at 6 o'clock, do not forget about it. Also, this coming Wednesday night, last Wednesday night, we had our graduation. That was the start of our Wednesday night service. So listen carefully. Next week, we're going to start our Wednesday night service back. We're just going to start it back and trust the Lord. We're going to trust the Lord. So next Wednesday night, 6 o'clock, we won't be online. We'll be in church this coming Wednesday night. So do not forget about this. This coming Wednesday night, we'll start our Wednesday night service back, okay? And do not forget about that. Just in a moment, we're going to have another song, special. And after that, we're going to have Brother Jimmy Flaga, pastor from Kidapawan City. His son just graduated this past Wednesday night. And he's going to preach for us here tonight. And he'll be a blessing to you. You listen to Brother Flaga as he comes and preaches to us at this time. Maayong gabi ulit sa tanan. Ato ba kantaon isa tremendous na song. He lives. Our Lord Jesus Christ lives and He wants to live in your heart. Kantaon natin ni and let us meditate upon the message of the song. He lives. Kaya na. I serve a risen Savior who is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy plans. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Good singing this night. And this time, may natawag sa kanindot na special. Every other
Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Pastor Flaga, gikan sa Kidapawan City. Si Heritage Baptist Church of Kidapawan City. May gihatag sa akong assignment nga maghatag og mensahe karon. Okay, magabasa ako diri sa Bible sa Luke chapter 17 verse 32. Bubo kayo nga bersikulo ni. Remember Lot's wife. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong gugma kanamo. Salamat sa imong pulong nga mong gibasa. Pasaylo kami sa among mga sala nga nahimo kanimo. O naghangyo kami nga ikaw maghatag kaalang malangiton karon bisan pa sa matag usa nga namati karon ug usab sa imong sulugoon nga magsulti karon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Kini mao ang bersikulo nga akong gibasa. Magiskot kini sa pamilya. No, pamilya sa Kristohanon. Pero pasugdan na to sa ginatawag nga signs, no? Signs of the times. Magiskot po ta about sa rapture. Ay, ana. Ingon sa Bible, remember Lot's wife. Ano nga mo nga bersikulo akong gigamit? Ito kay nag-remind sa ato may tungod ni ini nga pamilya. Diri magabasa ako sa verse 26, no. Duha ka pamilya ang nahimong sanglitanan dinhi. And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. Mao ni siya. Nagisgot kini sa mga signs, no, ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Pero pag-iskot sa tagyod sa ginatawag nga pamilya. They did eat, they drank, they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark. And the flood came and destroyed them all. Sa panahon ni Noah, before siya nakasaka sa arka, naibalo kita nga ang construction sa arka, gikonstruct kini sulod sa 120 years. 120 ka tuig. Ug sulod sa 120 ka tuig, nagawali si Noah. Ang mga tao nagakinabuhi nga nawala lang, no? Nawala lang sila nakabati. Gani ang kinabuhi sa mga tao nga mga unbeliever o nagapamati usab sa mga preaching ni Noah ni adtong panahon na mao ni nakita nato dire sila nagakaon. Di ba? Nagakaon. Ingon pa sa Bible, they did eat, they drank. No? Wala ta mahibalo kung doon na po sila Jollibee o McDonald o mga class nga mga kanaanan ni adto sama karon o kung unsa po ang mga panlasa nila, wala ta kahibalo before the flood or destruction panahon ni Noah. Pero nagkakinabuhi sila nini, no? O ang weakness nila pagkaon. Di ba? Ang uban na magluto gikan sa ilang balay, ato na lang magkaon dito sa mga restaurant o mga class nga mga kananan, no? So sama pud karon, di ba? Ato makita nga sa karon nga mga panahon, ang mga tao mo ni kaon, gainom. Di lang kay tubig ang inumon, kundi nga may mga kulor o magkapadaot pag yun sa panglawas sa tao. Di ba? Ngunit ini, before the flood, the married wives, nagainom sila, nagainom, nagkaon, nagminyo sila. Di ba? Sa mao karon gihapon? Mao karon ang nagpakita ni ini. And they were given in marriage. Diskontento sila sa usa ka asawa lang, usa ka bana, nagmilinyo pa, kapila. O makita po ni nato karon. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Mao ni natabo sila, gidestroy sila, walay pakialam. Di ba sa karong panahon, ang preaching sa pulong sa Ginoo, ang mga tao wala lang pakialam. Wala lang ginabati. Bisan ning panahon sa pandemic, naibalo kita nga kining pandemic, usa ni ka-warning sa Ginoo. May mensahe ni kining pandemic karon nga unta ang tao magpaubos sa ilang kaugalingon ug sila magapangita gyud sa kamatuoran aron sila maluwas. Pero ang tao igo lang, wala lang pagkakita nga dunay nagawalil, wala lang. No, wala lang sa ila. Dinhi usab, may isa usab dinhi
Muna sa panimalay ni Noah, before the flood, mo ni ang kinabuhi sa mga tao. Mga kinabuhi sila nga normal. Wa sila kabalo nga ang kinabuhi nila naging abnormal. Dini, likewise also as it was in the days of Lot. They did eat, o mao sige hapon, nagakaon sila. They drank, o nagainom. Dili lang tubig ang ginainom, kundi mga ilimnon pa, nga unsa pa diha nga makadaot sa paglawas. Di boat, o na nagpamalit. Sa panahon ni Noah, wala isgutin ni siya. Pero sa panahon ni Lot, gisgutan ni siya. Sila na nagpamalit. Di ba maupod ni Ron? Nagpamalit? Ha? Di sold, nagabaligya. O ang negosyante, panahon before ang destruction sa Sodoma at Gomora, panahon ni Lot, naglago ang ilang mga negosyo. Ang mga dato, nagdato pa yun sa hilabian. Karon, di ba mauni? O niya, ingo po ni, di planted, nagpananom sila. Di bought, di sold, di planted, na nagpananom. Di ba ang programa sa government karon? Tree planting. Para maiwasan nato ang labihan kaayo nga pagkadaot sa atong environment o sa atong mga kalasangan o sa atong panahon karon. Nya ingon dinhi, di sold, di planted, di builded. Na nagtukod og mga balay, programa sa government karon, di ba? Subdivision, housing. Mao na ang nahitabo pod before sa destruction sa Sodoma Gomora. Mao ni ang nahitabo. Mao sad gihapon karon. Gusta mao ni ang signs of the times. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So sama gyapon panahon ni Noah, and destroyed them all. Panahon ni Lot, and destroyed them all. Walay pagkabana ang mga tao. Sa mga kinabuhi lang nga normal, pero wala sila nakadetect, wala sila nahibalo, kay di man sila mamati sa pulong sa Ginoo, nga nagakinabuhi na di ay sila sa abnormality. Busa kining duha ka pamilya nga usa ka sanglitanan nato, nagapahibalo kini sa duha ka klaseng pamilya sa mga Kristohanon. Now, maadto kita sa ginatawag nga rapture sa church. Maadto kita sa rapture sa church. Signs sa second coming of Christ, kini adto kita sa rapture, no? Adto kita sa rapture. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. But if ye believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain shall be caught up together with them, and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent unto them which are asleep. Busa dinhi, primero nagasulti dinhi si Jesus Christ mao ang example. Namatay siya, nabanhaw, mo sa gihapon ta. Moabot ang kamatayon, mabanhaw gihapon ta, no? Panahon sa rapture sa church. Unya dinhi, ang isa pa dinhi, for the Lord himself shall descend from heaven with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Busa gisultihan ta dinhi nga ang atong Ginoo mismo siya manaog gikan sa langit, no? Kawas sa verse 15 nagsulti dinhi nga ang pulong sa Ginoo mo naga-testify niya si Kristo Jesus mismo manaog gikan sa langit, siya mismo personal nga manaog gikan sa langit. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His word. Mauni ang gisulti dinhi. Basta ang rapture sa church, before ang tribulation period, rapture sa church. Pero kinigibasa ta kay ina sa Luke 17, signs of second coming of Christ. Sign of second coming. Kining rapture sa church, kung atutunan sa Bible, walay sign, no? Walay ilhanan, biglay. Sa 1 Corinthians 15 nagaingon, in a moment, in a twinkling of an eye, wala na sign. Busa kining rapture sa church, wala sign. Kung unsa ka duol ang second coming or revelation of Christ, mas duol gyud rapture. Ang nga mauni akong gibasa dinhi, tungod kay ni duha ka pamilya dinhi, nagapicture ni siya
sa duha ka klaseng pamilya o Kristohanon karon nga panahon. Si Noah naga-represent sa usa ka pamilya nga hamtong, faithful, matinumanon, active sa pagpangalagad sa Ginoo. Before the flood, gipasaka usa sila sa arka. Buti pasabot nga isalbar sa Ginoo. Salbar sa Ginoo. Kung sa karon nga panahon ginapaabot ta rapture, ang mga Kristohanon i-rapture before ang tribulation period. Kung sa din hinausab, sa kailat naman, nag-represent kini sa usa ka pamilya nga kanang karnal o karnal. May uban nga mga pastor, lalo na sa mga Pentecostal group, nagaingon sila nga kini sila dili ni Kristohanon. Kay kung Kristohanon pa ni sila, nangalagad ni sila sa Ginoo. Oh, before sila sa Sodoma Gomora nagkaluya, before sila sa Sodoma Gomora nagkaluya sila, nga wala pa sila nagkaluya, kauban pa sila ni Abraham, active ni sila eh. Kay gitrain ni sila. Gidisciple ni Abraham. Pag umangkon man niya. Pero pag nakapuyo na sila sa Sodoma Gomora, dito na nagkaluya sila. Kung matod pa sa Bible commentary, kini sila nag-intrag politics ug nahimo sang governor. Sa ilang probinsya, kini duha Sodoma Gomora, mao kini ang dautan nga lugar. Pero kini siya naninguha pag yun nga magpuyo dito, lakip ang ilang pamilya. Busa nasira ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Sumala sa Biblia, si Abraham nagtukod sa halaran, meaning nagsimba siya ang iyang tiyo. Pero kini si Lot, pagbalhin niya sa Sodoma Gomora o sa kadautan nga lugar, wala na record nga siya mismo nagtukod og altar. Meaning, wala siya nagsimba. O, kita mo na? Busa nga, di na nato makita nga ang Kristohanon bisan pamatuon, gimanso siya sa pagpangalagad sa Ginoo sa ilang pastor, kung siya magpabaya, siya nga tatay sa panimalay, di gyud siya maninguha sa pagmatuto sa ilang pamilya, paggiya sa iyang asawa, pagpangulo sa ilang kabataan, pagdisiplina sa ilang kabataan, may posibilidad nga magluya gyud sila. O gaan nakatutok sila sa politics, nakatutok sila bisan pa sa panginabuhi, nagdato sila dito. Pero ay panahon nga giingnan sila sa manonda, sumala sa mando sa Dios nga magawas sila, wala sila nadala. Tamo na, nagapicture kini sa mga Kristohan, bisan pa siya, matawag na ito nga karnal nga Kristohanon, gipabakwit usa siya sa Ginoo, adisir sunugon ang Sodoma Gomora. Nagapicture kini sa mga karnal nga Kristohanon, rapture gihapon. Ang Bible wala nagtudlo og partial nga rapture sa church. Busa kini nga duha ka klaseng pamilya ni Noah usa ka active, faithful sa pag-alagad sa Ginoo, nagapamuhat sila sa ilang responsibilidad. Gibakwit usa siya gipasakay sa arka adisir ang lunog, pag-destroy sa mga katawhang makasala wa namati sa pagwali niya. Sakay Lot, wala siya nagwali. Mo na nagapicture sa usa ka tawo nga karnal. Maulaw siya magwali, maulaw siya magsangyaw, bisan pagdisiplina sa ilang kabataan, unsa may naong niya iatubang sa mga tao sa pagsangyaw o pagwali. Kay mismo ayang mga bata, dili example, iyang asawa, bisan siya mismo, nag-interest sa politics, unya siya mismo, wala nag-aalagad sa Ginoo. Busa, tungod kay sila, anak man sa Ginoo, Kristohanon man, nga karnal, gipagawas usa sila. Alisir, gipaulanan sa Ginoo, kalayo ug asupre, gidestroy silang tanan. Nagahulagway kini sila sa mga Kristohanon, faithful o dili faithful. Busa, sa panahon sa rapture sa church, kay kining Tesalonia, nag-iskot man sa rapture, busa nga, walay partial rapture. Usapon ko, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. Buti pasabot, nga ang rapture sa church, walay sign. Gitawag kining momental event, biglaan ba? Busa nga importante sa atong panahon karon, mga lagad ta sa Ginoo. Pangunahan ginato nga mga tatay sa panimalay. Oy, mga kabataan, Mrs., ilid ang mga kabataan, maligo, o niya, magpreparar gyud, mamalansa o niya, mag-adto ta sa simbahan. Kita nga tatay sa panimalay, kita gyud manguna, kay kita maong head of the family. Busa kung masipyat ta niini, sama sa kay Lot dito sa Sodoma Gomora, tanawa ang ilang pamilya. Wala ganun taon. Hilingi pa niya ang asawa
nga naman nawili sa ilang propiedad. Sa nahitabo, nahimong pillar of salt. Pero maayo ang Ginoo, ang kaluwasan walay bawi-bawi, di ba? Walay bawi-bawi. Magpasalamat kita ni ana. Tungkol kay ang kaluwasan is eternal, no? Eternal. Dili pinaagi sa maayo natong binuhatan. Ang maayong buhat nato mo resulta na ang resulta na sa kaluwasan nato. Pero mao lang human kita naluwas, mga alagad kita sa Ginoo. Kay kung sumipyat kita, mahisama kita o mahisama ka sa panimalay ni Lot. I-rapture ka man tuod, pero maulaw ta mo tubang sa Ginoo. Nga wala nato idumala ang atong panimalay, labi na kita nga tatay sa panimalay. Busa ang angay sa ato, mga lagad ug tarong sa Ginoo. Kung unsa ang sulti sa atong pastor, may tungod sa mga soul winning, may tungod sa discipleship, o unsa nga mga responsibilidad, bisan pa sa giving, bisan pa sa unsa nga responsibilidad, kaya mo magtudlo sa Sunday school, kaya mo mag-witness ngadto sa mga tao, himua. No, kay pinaagi ni makita kita sa atong kabataan sila usab magasunod. Di ba ang kabataan sa gagmay pa mga nga giingnan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Busa dili ta magproblema sa atong kabataan kung madagko, kung sa gamay pa atong gimatuto sila sa pulong sa Ginoo. Sama sa life sa kinabuhi ni Noah. Dili sama sa kinabuhi ni Lot dinhi. Busa usbon ko, kining duha ka panimalay mao ni sila ang naganhimong sanglitanan before the rapture of the church kung giunsa nato pag dumala ang atong pamilya. Busa mas maayo gyud nga dumalahan nato sama sa kay Noah. May usa ka maguwali nagingon matud na kung adunay usa ka pastor or missionary nga pinakahina o bugo nga tao. Nabatian ko gyud sa iya, walay makalabaw kay Noah. Tugay 120 ka tuig ang pag-construct sa arka, 120 ka tuig ang pagwali niya, walay convert. Murag gihilasan ko mamati ni adto oy. Nauna ko lang, sige, dugangi pa na ron. Dugangi pa na ron kay masipok kag nako ron, no? Sa mga gipakulawan niya, no? Uy, kinsa lang ang preacher diha nga gihatagan sa Ginoo og award. Ha? Sinuwa unsa may award sa iya sa Ginoo? Preacher of Righteousness. Limang kanana? Kinsa lang na diha ang gi-record sa Bible? Gitawag nga Preacher of Righteousness. 120 ka tuig. 120 ka tuig. Ang nindot kaayo kay ang iyang pamilya buo sila. Ug mauni ang panganduyon nato nga mga tatay diha sa panimalay. Kay kita mo ay gisangunan sa Ginoo sa mga bulaton labi na sa pag-alagad sa Ginoo. Mag-active kita, no, mga tatay sa panimalay. Dumalahan nato maayo ang atong mga kabataan. Bisan pa atong meses kumbensihon nato kung wala pa sila sa Ginoo, kumbensihon nato nga mag-alagad kita sa Ginoo. Kay sayang lang atong paghago, sayang lang atong negosyo, sayang lang kung unsang wala tay investment ngadto sa Ginoo. Busa nga uspon ko ang atong himon busa diri sa Bible nag-ingon, wherefore comfort one another with this word. Ang rapture of the church, ang topic sa ginatawag nga rapture of the church is a comforting topic. Sa John chapter 14, 1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Okay, mag-ampo kita. Ginoong Diyos, salamat sa imong gugma kanamo. Salamat sa imong pag-atiman kanamo. Salamat sa imong pulong kining duha ka pamilya nga sanglitanan, si Noah ug si Lot. Ginoo, ang kaluwasan wala gyud bawi-bawi. Pero diha na magdaog unya panahon sa human sa rapture sa church. Maulaw kami kung wala namo dumalahi ang among pamilya Ginoo. Busa tabangi kami nga matag usa nga nanimati karon nga may sama sa kay Noah. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Dalaygon ikaw nang hinaot kami nga ang tanang mga Kristohanon makahinuklog na ining duha ka klaseng pamilya aron sila makadesisyon o makahimo sa pagbuhat sa imong bulhaton. Salamat sa imong pulong, pinaagi lamang kay Kristo Jesus. Amen o amen.